Tanong, magkano? Hello guys, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyante nagbibisikleta na umasa sa 100 day vlog challenge. At ngayon ibabudget natin isang Thunderbird free ride na pagmamayari ng tropa natin na si Mark Lester. So lahat ba ng mga pyesa na nandito sa bike mo ngayon, lahat brand new? Yung frame lang. Yung frame lang ang brand new. Yung frame. Pero itong mga pyesang to, Galing sa mga dati kong bike. Ah, Pero galing. lahat naman yan brand yung pin. so ang Thunderbird mo ngayon is isang size large na free ride. Tapos meron siyang coil na ano man to? X-Fusion, no? X-Fusion kulay blue. Yes. Nice. And then merong Durolax na 36mm na 180 daw. Yan sabi niya. And then meron siyang V-tire ko. Pangalawang beses na ako nag-bike check ng ngayong araw na naka V-tire ko. Yan, V-tire ko din to. Ano sa palagay mo, bakit maganda ang V-tire ko para sa'yo? Galing din ako kasi ng Maxxis. Iba yung kapit niya. Sobrang kapit talaga. Mas makapit siya. Pero pagdating sa kalsada o sa rolling niya, ayos din ba? Hindi ba siya makunat? Hindi naman. Mukhang lilipat na ako ng brand. Sobrang kapit niya, lalo na pagka parang feel mong soft, para siyang soft compound na ganun yung feel niya So tuloy ulit natin. So meron siyang rental fat bar na handlebar at makikita nyo isang rental fat bar din ba to? Spunk pala yung kanyang stem. Tapos dito sa mga Santur meron silang mga fender na kasama. Built-in po yan, talagang kasama yan. Then meron siyang namumula na Speed 1. Bakit Speed 1? Galing pa yan sa una kong bike nung yung XC bike ko. XC bike. So hindi siya XC bike pero siya AM all mountain siya na hardtail. So buo ko na kasi siyang nabili. Galing pa yun doon. Nice. So naniniwala ka ba na dapat masira muna bago mo palitan? Hindi. Hindi. Pagka na-tripan mo mag-upgrade saka mag-upgrade. Saan ka komportable, upgrade ka. Upgrade ka. Wow. Ganun kadalasan So merong ang mamahalin na battle at saka ito yung demagnet, di ba? Ayan. So feedlock na mamahalin na battle cage. So pag meron ka niyan, hindi ka na mauuhaw. Dapat lagi mong lagyan ng tubig. And then meron siyang Jore XT ba to? O Jore? Jore lang siya. And then meron siyang ano ba to? InSpeed. So itong InSpeed na to, basic lang na lang yan, mga replica na tama, di ba? Replica na parang race face na ganun din, kagaya dun sa kabilang bike. Meron siyang Jore na rear derailleur at ilang 51 tooth to? 51 tooth 11 speed. 12 speed. Wow, 12 speed siya. Of course, Magura din yung kanyang brake set, di ba? Tama? Magura, and then meron siyang Shimano na Ice-Tech rotor. So Speed 1 yung kanyang hubs. So ito galing daw sa luma niyang bike o yung mga pinakauna niyang bike. So Exa na dropper post. Tingnan natin kung gumagana. Hindi. Bakit ayaw palitan? Nauna yung frame. Nauna yung frame. Yan. Hindi porket brand new yung frame meron ka ng budget kasi minsan inuuna muna yung frame bago yung kanyang ibang mga components. Meron tayo dito ngayon isang Dartmoor Thunderbird na pagmamayari ng tropa natin si Mark Lester. Sir, gaano nakatagal sa'yo to? Parang 3 weeks ata. 3 weeks? Yes. 3 weeks pala. So, saang mga trail tayo napunta? Sa The View madalas. Tapos first time lang natin pumunta rito sa Victoria Bike Trail. Hindi naman. Every twice a week. Twice a week. So wow. So ibig sabihin, malakas ka na sa downhill. Sakto lang. Chill ride lang. Ang tanong, magkano? Baka pagalitan ako. Pagalitan nga. Hindi tayo pagalitan diyan. So anong may advice mo sa mga gustong pumunta sa ganitong discipline? May advice ka ba? Siyempre unang-una dapat yung mga basic dapat pag-aralan muna kasi hindi siya biro at anytime pwede tayong mabalian ganyan, kaya dapat napaka-importante na mga basics matutunan. Tapos siyempre full gear palagi, full face helmet, knee pads, elbow pads, lagi gloves. Naniniwala ka ba na pag naka-helmet ka at full battle gear mas matapang ka? Oo.
Ayan. Subok ko na yun eh. Subok mo na yan. Oo. So pag wala kang protective gears, parang nahubarang ka. Oo. Parang- Kasi na-try ko once sa puppies. Nag-over the bar ako. Buti na lang nag-invest ako sa vest. Kung hindi siguro nabalian ako ng ribs kasi sobrang dulas nung time na yon. Pagbagsak ko, na-slide lang yung kamay ko, yung impact dito sa dibdib. Wow! Yun ang kagandahan ng meron kang body armor. Yan. Saan ka galing na bike? Anong bike ang binili mo bago to? Galing ako ng Blackbird. Blackbird. Oo. Tapos nag-upgrade ka ng Thunderbird. Yes. oo. So, from Blackbird to Thunderbird, anong malaking difference para sa'yo? Mas mabigat lang siya talaga, pero sa lusong, sa jumps mas stable siya. Mas stable siya. So, mas nakakatapang yung bike na to. Hindi naman, pero mas mararamdaman mo yung sarap niya pag gamit mo sa lusong. Wow! Kasi medyo mas mahaba siya. Large kasi yung size nito. Medyo mas mahaba siya, tapos ayun nga, mas maganda yung pag center ng katawan mo. Oh, Kasi nice. dati small kasi yung gamit ko dati. Oo. So medyo madali siyang gamitin, kaya lang para siyang maggalaw siya lalo sa lusong, hindi siya stable. Oo, nice. Ligo bago ride o ride bago ligo? Right bago ligo. Nasubukan mo na bang mag-ride na hindi naliligo? Minsan. Minsan. Kaya sinungaling ako pag hindi ko sinabing totoo. Alam ng mga rider yan. Hindi ako naniniwalang may mga rider na hindi pa nagagawa yun. Yeah, tama ka dyan, tama ka dyan. Lagi yan pag nagmamadali, di ba? Oo. Pag late ka na, lalo na pag ayaw ng tropa. Anong dahilan bakit ka nag-upgrade ng Thunderbird from ano ulit yung bike na yan? Blackbird. Blackbird. Kasi yung Blackbird ko, nag-explore ako ng size. Ngayon small siya, hindi siya maganda sa akin. Hindi siya fit sa'yo. Hindi siya Parang fit sa- masyadong maliit. Masyadong maliit. Oo, talaga. yan. Minsan madalas pagka nag-squat ako, sumasadsad sa pet ko yung gulong sa likod. Oh, nice. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-upgrade? Comment mo naman dyan sa comment section sa baba. Ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger na nagsasabing mag-upgrade ka na din.